Ngayon pong taong 2024 ay mayroon apat na malalaking crypto entities. At yan po ay sina Grayscale Investments, Bitwise, Canary Capital at 21 Shares na nagpapakita po ng interest na magla-launch ng kanilang Exchange Traded Fund o ETF para kay XRP. Kung maisa sa katuparan ang mga project na ito, may posibilidad daw po na umabot ang presyo ni XRP sa presyong $10. At ang tanong ay paano magagawa ito ng mga entities na ito at ano ang magiging epekto nito sa lahat ng mga crypto investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba ang kalagayan ng presyo ni XRP ngayon? Sa kasalukuyan, ang presyo po ni XRP ay nasa 0.55. Bagyang tumaas po siya mula sa 0.51 pagkatapos ng mabilis na pagbagsak noong October dahil sa appeal ng US SEC laban kay Ripple. Matapos ito, unti-unting bumabalik sa stability itong si XRP at maraming analyst ang umaasa na magpapatuloy ang pag-angat nito sa ilalim ng pro-crypto na administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ngayon ayon po sa ilang eksperto, isang malaking bagay para sa malaking pag-angat ni XRP ang pagkakaroon ng kanyang sariling ETF sa market. Ito po ang maaaring maging daan para maabot niya ang price target na $10. Ngayon ay ano nga ba ang papel ng apat na crypto companies na nabanggit po natin kanina para sa XRP ETF? Ngayon ang apat po na mga crypto companies na sina Grayscale, Bitwise, Canary Capital at 21 Shares ay mga pangunahing players na may layuning mag-create ng or gumawa ng XRP ETF. Ngayon ay paano nga ba makakatulong ang mga ito? Ayan, unahin po natin kay Grayscale. Ayan, si Grayscale ay isa sa mga pinakaunang naglabas ng closed-end fund para kay XRP kung saan maaring mag-invest ang mga malalaking institution kay XRP. Kung magiging ETF ito, mas magiging accessible ito para sa mas maraming investors. Ayan, kay Bitwise naman po ay si Bitwise ay nag-apply po sa SEC noong October upang mag-launch ng kanyang sariling XRP ETF. Nag-apply din po sila sa state ng Delaware na nagbibigay po ng legal na foundation para sa pagbuo ng kanilang produkto. Ayan, at ang sunod ay si Canary Capital kung saan ay noong October 8, ang Canary Capital ay nag-submit na rin ng kanilang S-1 filing kay SEC na isang hakbang or unang hakbang para simulan ang kanilang XRP ETF. At ang panghuli ay itong si 21 Shares. Yan. Itong si 21 Shares ay isa na rin po sa malaking crypto asset management firm na nag-apply din para sa XRP ETF. Dahil sa kanilang pagpasok ay nadagdagan ang kumpiyansa ng market na magkakaroon ng pabor sa pagbabago kay XRP. Kaya ayan, ngayon ay paano nga ba makakatulong ang mga ETF na ito para umangat ang presyo ni XRP sa presyong $10? Ang pag-create ng XRP ETF ay maaari po kasing magbukas ng pinto para sa mga institutional investors, mga malalaking kumpanya at pondo na may malalaking kapital. Sa pagpasok ng mga ito sa market, dadami ang demand para kay XRP na siyang magdudulot po ng pagtaas sa presyo nito. Ang mga analyst ay naniniwala na kapag naging accessible si XRP sa pamamagitan po ng ETF, maraming traditional investors ang papasok dito na maaring magpataas sa presyo ni XRP sa $10 o higit pa. Upang maabot po ang target na ito, kakailanganin ni XRP na tumaas ng 1,713% mula sa kasalukuyang presyo nito na nasa 0.55.
para po sa mga may hawak or holdings ng malaking halaga ng XRP tulad po ng 100,000 na XRP, ay posibleng tumaas ang value ng kanilang investment mula sa $55,140 patungo po sa $1 million kapag naabot ni XRP ang presyong $10. Ngayon ay ano naman po ang mga posibilidad ng $10 na price target para kay XRP. Bagamat mukhang ambisyoso, ang $10 na target para kay XRP ay suportado naman po ng iba't ibang mga bagay. Ayon po sa ilang kilalang crypto analyst tulad po ni General Radat, yan, at Ginoong Egrag, posibleng maabot na XRP ang target na ito kung magpapatuloy ang momentum sa market at magtatagumpay si Bitcoin sa mga mataas na target nito. Dagdag pa rito, ayon po kay Ginoong Oliver Michael, CEO po ng Tokentos Investment AG, ang mga event tulad ng launching ng Ripple IPO, XRP ETF, ang pagresolba sa kaso ng SEC at ang mas malawak na paggamit ng Ripple sa mga cross-border payments ay mga bagay na maaaring magdala kay XRP sa presyong $10. Ngayon ay ano naman po ang maaaring epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders. Yan, ang posibilidad po ng pag-angat ni XRP sa presyong $10 ay nagdadala ng malaking pag-asa. Kapag naging matagumpay ang XRP ETF, mas maraming kapital po ang papasok at ang pagtaas sa presyo nito ay maaring magbigay ng mataas na returns para sa mga may holdings kay XRP. Gayunpaman, mahalagang tandaan na mataas po ang volatility ng crypto market at hindi po guaranteed ang anumang prediction. Para sa mga Pinoy, mainam na pag-aralan po nating mabuti ang market at huwag po basta-basta magpasok ng pera kay XRP o sa kahit anumang crypto asset na base lamang sa mga haka-haka. Pagdating naman po sa aking sariling opinyon, ang pag-asa na aabot po sa XRP sa $10 ay isang magandang balita para sa mga crypto enthusiast. Lalo na't may tiyak na mga hakbang na ginagawa ang mga malalaking kumpanya para maisakatuparan ang XRP ETF. Sa huli, malaga pa rin ang maingat at mapanuring pag-iisip sa pagpasok sa ganitong investments. Ang posibilidad po ng $10 na target ay hindi imposible. Ngunit mahalagang alalahanin ang risk ng crypto market. Nandyan po talaga yan at hindi po yan natatanggal. Hindi ibig sabihin na 100% ay mangyayari ito. Kaya kung gagamitin itong si XRP bilang bahagi ng ating diversified portfolio, ito ay maaring magbigay po ng mataas na potential na returns. Ngunit wag po nating kalimutang magsagawa ng due diligence at kung maaari ay konsultahin po ang mga eksperto. Ayan, sa crypto, ayan po, sa madaling salita ay sa crypto, pagdating po sa crypto, laging may posibilidad ng tinatawag na high risk, high reward. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.